talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na. Narito na ang usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa sa radyo kung saan bida ating mga kaibigang mga magsasaka, mangingisda at pati na rin ng mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. ang programang nagbibigay informasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka. Dito lang yan sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Agri Daldal, Agri Dani mula sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Yan, at tayo po ay napapakinggan live na live sa ating mga official partner radio stations. Unang-una na dyan ang 106.3 FM, Radyo natin Laguna, 102.5 FM, Radyo natin Bondok Peninsula, Katanawan, 105.3 FM, Radyo natin Infanta at 96.7 FM, Destiny Radio. Yan, salamat po sa mga nakikinig dyan at syempre live din tayong napapanood sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, magandang umaga sa ating mga Facebook viewers at sa ating mga radio listeners. Magandang umaga sa mga kawani ng gobyerno ngayong umaga. Siyempre, magandang umaga sa aking poging kapartner. Yun naman. Kuya Boy. Bumawi, syempre maganda ko pa sa umaga aking kapartner Agri Daldal, Agri Dani. Nakaka-excite ngayong week na to dahil meron tayong upcoming na event. Yan, oo. Abangan nyo kami bukas dyan sa Pitogo, Quezon. Yun, akala mo naman mall tour, no? May Yan. mall show. Nandyan kami para sa aming huntahan sa Kanayunan. Oo. Tayo ay magkukwentuhan dyan, magtatanungan at magpapalitan ng kuro-kuro. Kung kayo pa yung mga concern, kung ito po ay nakakarating dyan sa inyo, ay ihanda nyo na ang inyong mga katanungan dahil magsasama tayo ng mga eksperto mula sa iba't ibang programa ng DA Calabarzon. Kung kayo ay taga-Pitogo, pwede nyo nang ilista ngayon pa lang ang inyong mga tanong, whether ito tungkol sa patubig, pananim, at sa kung iba't iba pang programa na pwede nating malaman. Tama, syempre, ngayong buwan pa rin na ipinagdiriwang natin ng National Rice Awareness Month. Oo. Kaya naman abangan nyo kami dyan sa lugar ng, saan nga ba ito? Sa Laguna. Sa Siniloan, Laguna. Yan, Ayan, meron oo. din tayong upcoming event para i-celebrate itong NRAM. Marami tayong event, siksik, diglig at umaapaw. Katulad na lang ng mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon. Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. 5 taong plano ng 11 cluster ng mga magsasaka sa Laguna, ikinasana. Brian Gatigbak, magbabalita. Ikinasana ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A ang Cluster Development Plan ng 11 cluster sa Laguna sa isinagawang deliberasyon ng Farm and Fisheries Clustering in Consolidation o F2C2 program noong ika-7 hanggang ika-8 ng Nobyembre sa Santa Rosa City, Laguna. Sa tulong ng mga bumubuo ng Regional Program Management Office at Regional Technical Working Group ay isinapinan na ang mga CDP na naglalaman ng 5 taong plano at nagsisilbing pangunahing instrumento ng kagawaran sa pagbibigay ng kinakailangang suporta sa mga clusters. Kabilang dito ang mga intervensyon sa produksyon gaya ng binhi at pataba, pagsasanay para sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga membro, makinarya para sa episyenteng proseso sa produksyon, at ang pag-uugnay sa mas malawak na merkado. Sa presentasyon ay binigyan ng tig-1 oras sa mga cluster upang ilahad ang nabuong plano at mapuna ng mga kritiko mula sa mga kaisang banner programs at katuwang na ahensya ng kagawaran ang namataang issue. Ayon kay Pablo Flores, Pangulo ng Calamba Upland Farmers Multipurpose Cooperative o COPAMCO, ngayon lamang sila nagdepensa ng detalyadong plano gaya ng CDP. Aniya, sabik na ang samahan na may sakatuparan nito, lalo pat mas dumarami ang mga miyembro na makikinabang dito. Samantala, matapos ang deliberasyon sa Quezon at Laguna, ay inaasahang magpapatuloy ito sa lalawigan ng Rizal sa susunod na linggo kasama ang 6 na cluster.
Ito si Brian Katigbak para sa Balitang Sakahan. 17 feed establishments sa rehiyon dumalo sa Livestock and Poultry Feeds Act Seminar ng DA4A. JV Erhino, magbabalita. Dumalo ang 36 na representante mula sa 17 feed establishments sa rehiyon sa isinagawang stakeholder seminar on the online registration of animal feed establishments and related regulatory policies ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon o DA4A noong ika-6 ng Nobyembre sa Lipas City, Batangas. Kabilang dito ang Sorosoro Ibaba Development Cooperative o SIDC, Sunjin Philippines Corporation, Vision 2000 Feed Mills Corporation, JetBest Animal Nutrition and Healthcare Incorporated, Clark Feed Mill Incorporated, EC Bio Philippines Incorporated, Emmanuel Feeds Production Corporation, Primera Agro Development Corporation, Nathaniel Feed Mills Corporation, Sustamina Agri-Industrial Corporation, Everlast Agro-Industrial Corporation, Rizal Poultry and Livestock Association Incorporated, Quezon Poultry and Livestock Corporation, Ginintuan Agri-Industrial Corporation, Great Admiral Feed Mills Corporation, Padre Garcia Development Cooperative, at Powerful Development Ventures Corporation. Sentro ng aktibidad ang pagbabahagi ng implementasyon ng Republic Act 1556 o ang Livestock and Poultry Feeds Act, kung saan mandatong mairehistro ang mga samahan o establishmento na gumagawa at nagbebenta ng pagkain sa hayop o feeds. Ayon kay Regulatory Division Quality Control and Inspection Section Chief Salve Calderon, ang partisipasyon ng iba't ibang pamunuan ng feed establishment ay isang hakbang upang masiguro ang kalidad at kaligtasan ng pagkain sa alagang hayop at pagkain kinongkonsumo ng mamamayan. Parte ng programa ang pagbabahagi sa mga hakbang na aplikasyon sa Inter-Commerce Network Services, mga pamaraan upang makamit ang Good Manufacturing Services at Stakeholders Forum. Nagpasalamat sa kagawaran si Ginang Marites Dilen, representante ng SIDC, sa paglaraos ng aktibidad, kung saan anya mas nabigyang linaw ang obligasyon at mandato ng mga establishmento sa produksyon ng feeds na kinakailangan ng industriya ng pagsasaka. Ito si James Erhino para sa Balitang Sakahan. At 32 milyong halaga ng tulong pinansyal sa unang batch na indemnification na ipamahagi na. Chiverly Kagitla, magbabalita. Nasa mahigit 32 milyong piso na ang kabuuang halaga ng naipamahagi ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A sa unang batch ng indemnification para sa mga magbababoy na apektado ng African Swine Fever o ASF sa rehiyon. Ang ASF ang sakit ng baboy na pangunahing kinakaharap ngayon ng sektor ng paghahayupan na nagiging dahilan ng pagbaba ng produksyon nito habang tumataas ang demand sa mga consumer. Kaya naman patuloy ang suportang hatid ng DA4A Livestock Program sa pamamagitan ng Indemnification Program para sa mga magbababoy kung saan layo nitong bayaran ng tig 5,000 piso ang bawat baboy na naibaon sa depopulation ng mga magsasakang nakipag-ugnayan sa kagawaran. Kabilang ito sa mga inihayag ni Regional Livestock Coordinator Dr. Jerome Quasay sa isinagawang Livestock and Poultry Congress 2024 noong ika-4 ng Nobyembre. Umabot na sa 615 magsasaka ang natulungan ng programa at inaasahan na may paparating pang ikalawa at ikatlong batch nito. Si Mary Rose Hernandez mula sa Lipas City, Batangas na nakakuha ng 55,000 pesos ay malaki ang pasasalamat na hindi siya nagdalawang isip na mag-report kaagad nang mamataan ang simptomas ng ASF sa kanyang mga baboy. Dahil dito ay isa siya sa mga nabigyan sa indemnification. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sa kunamang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. Magandang araw mga ka-agri, ako si Agri Rain at narito ang ating ulat panahon para sa linggong ito, ika-12 hanggang sa ika-15 ng Nobyembre, handog po sa inyo ng Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture or AMIA Program Calabarzon. Ayon sa pagtataya ng panahon ng DOST Pag-asa, may 3 bagyong binabantayan ngayong ika-12 ng Nobyembre sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
Ito ang mga bagyong Nika na may international name na Toraji, bagyong Ophel na may international name na Usagi na ngayon ay nasa loob na rin ng PAR, at bagyo na may international name na Manny na nasa labas pa ng PAR sa ngayon. Ang bagyong Nika ay nasa may karagatan na, ngunit ang main bands ito ay nakakaapekto pa rin sa hilaga ng Luzon at ito ay maaaring lumabas ng PAR ngayong 12 ng Nobyembre o sa susunod na 12 oras. Ang bagyong Ophel naman ay kakapasok lang ngayong araw, 12 ng Nobyembre, sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa may timog silangan ng Luzon at kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran o west-northwestward sa bilis sa 25 km/h. Inaasahang ito ay lalapit sa kalupaan, unti-unting mararanasan ang epekto ng bagyo sa mga susunod na araw, lalo na sa mga areas ng Luzon na kung saan posibleng maranasan ng pag-ulan at malakas na hangin. Habang binabaybay ng bagyo ang karagatan ng ating bansa, maaari pa itong lumakas at maging isang typhoon category. Hindi tinatanggal ang posibilidad ng landfall scenario sa northern o central Luzon ng bagyo. Inaasahan na mararamdaman ang malalakas sa buhos ng pag-ulan sa mga susunod na araw, lalo na sa northern Luzon. Maaari naman makaranas sa malalakas na hangin ng Calabarzon Region, lalo na sa probinsya ng Quezon. Maaari pa rin ito magbago sa mga susunod na araw, kaya manatili sa pagmamonitor ng mga updates ng DOST Pag-asa. Para naman sa ating mga farm weather advisories, magsagawa tayo ng paglilinis ng ating mga nakabarang damo, lupa at basura sa mga kanal upang hindi malubog sa tubig ang ating lupang taniman. Tayo rin ay magsagawa ng maagang pag-aani ng ating mga tanim na palay, mais, gulay at prutas. Tayo ay magtalaga rin ng mga evacuation centers sa ating mga alagang hayop, mag-imbak ng mga kinumpay na damo upang pakain sa mga hayop habang masama ang panahon at magbigay ng suplementasyon ng bitamina at mineral sa mga alagang hayop upang makaiwas sa mga sakit tulad ng ubo at sipon. Patuloy pa rin tayo sumabaybay sa mga ulat panahon ukol sa mga bagyo o iba pang weather systems sa ating mga lokal na pamalaan at tanggapan ng pambayang agrikultura. Ako po si Lorraine Motas, ang inyong ka-Agri-Rain mula sa AMIA program ng DARFO 4A. Isang masaganang araw! Yan, maraming salamat sa ating ulat panahon. Yeah, manatili pa rin tayo siyempre nakatutok para bantayan, para tayo maging handa in case na merong mga pumasok na bagyo pa. Yan, siyempre nakakatuwa itong sinasabi mga partner na distribution ng indemnification ng mga nabiktima ng ASF. Alam naman natin, na sobrang grabe talaga sobra na grabe pa Oo, yung over. epekto ng ASF. Pero sa kabila ng lahat ng yun ay meron tayong mga ipinapamigay nga na 5,000 kada ulo ng baboy na ibinabaon sa depopulation. Ito nga ay sinabi sa Livestock Congress na nung nakaraan pang linggo. At ito Kuya Bogs, 32 million ba naman ang naipamigay na? Unang batch pa lang yun. At yung mga susunod na batch pa, kaya naman sa mga unang nabigyan na, sana ito ay makatulong sa inyong pagbangon. Patuloy na hinihikayat ng kagawaran na kapag namataan nyo po na meron kayong issue o may nakita kayong symptoms na ng ASF sa inyong mga alaga, mag-report na kaagad. Huwag i-self-medicate, baka bigyan nyo ng Royal at Skyflakes. Yes. Kasi kung hindi kayo magre-report, hindi kayo mabibigyan ng ating indemnification. Yan, may mga cases kasi na nagre-reklamo na bakit kami hindi nakakuha niyan? Bakit kami iwalang ganito? Bakit si ganito nakakuha ng ganitong halaga? Kami ay hindi. Namatay hindi naman kami ng baboy. Ito ay sapagkat maaaring hindi nyo ito na-report o hindi na ipatala sa inyong mga municipal or city agriculturist office. Saka whenever na tayo ay nagbibigay nitong indemnification, nakapost po yan sa ating official Facebook page. Makikita nyo po na talagang ibinibigay sa ating mga magbababoy ang tulong na ito. Yan, kaya naman i-follow na ninyo ang ating Facebook page para sa karagdagang updates at para pa sa ibang impormasyon. At para sa ibang impormasyon na pwede nating i-follow pa, maya-maya lamang ay magbabalik ang Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA?
Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang segment na Programang DA Best o Programang The Best. At ngayong araw nga ay makakapiling natin ang isa. Sabi nga ngayong November ay buwan din ng organic agriculture. Kaya naman ang guest natin ngayon ay mula sa Organic Agriculture Program. Yan, walang iba. Oo. Kasama natin ang assistant vocal person. Walang iba kundi si Sir Arn Gonzalez. Sir Arn, paso! Maraming salamat, Kuya Bobs and Vidani. Magandang araw po sa ating lahat, sa mga kasaka, ka-organic, ka-OE, sa mga nakikinig at tumututok sa talakayang pangsaka ng Calabarzon or TPNC. So sa ngalan po ng Regional Organic Vocal Person, Sir Felix Ausilito H. Luceda, ako po si Arnaldo B. Gonzalez, ang inyong guest sa DA Best at ang alternate vocal person ng Organic Pagkasaka dito sa Calabarzon. Ito po, ngayon pong araw ay ako po ay magpe-present ng o ilalahad sa inyo ang updates sa organic agriculture. At sa ngayong isang kasalukuyan ay ate pong sineselebrate ang Organic Agriculture Month celebration ngayon November 2024. So simulan po natin sa updates sa organic agriculture. Dito sa the Amended Organic Agriculture Act or kilala sa RA 11511, an act amending the Organic Agriculture Act of 2010 or RA 10068. Ang approved in December 23, 2020, na-publish sa Official Gazette noong January 5, 2021. Effectivity January 21, 2021 at na-implement po ito ang ating IRR or Implementing Rules and Regulation noong March 16, 2022. So tingnan po naman natin yung Declaration of Policy. So sa simula pa noong pinapahayag o pinatupad at isinabatas ang Organic Agriculture Act of 2010 hanggang sa naamendahan po ito. Ang main goal ng organic agriculture ay isulong, palaganapin, paunlarin at ipatupad ang organic agriculture farming sa buong bansa. Ganoon din po dito sa ating rehiyon sa Calabarzon. Nakasaad po ito sa Section 2 of the Organic Agriculture Act as amended by 11511. Layunin po ng OA
na ma-enrich ang fertility ng ating lupa, ma-increase ang farmers' productivity and farmers' income, mabawasan ang polusyon at pagkasira ng ating kapaligiran, iwasan ang pagkaubos ng ating likas na yaman, ma-encourage ang participation ng indigenous organic farmers in promoting their sustainable practices. Poprotektahan din ang kalusugan ng magsasaka, mamimili, makatipid sa mga imported farm inputs at mai-promote ang food sufficiency. So, tinawan po naman natin sa specific objectives po ng organic agriculture. Mapataas ang total share ng agricultural area devoted to organic agriculture and aquaculture, makapagbigay ng third-party certification o subsidiya sa mga organic farmers, makapagpa-certify ng organic farms at maging participatory guarantee system accredited PGS Group o organic certifying body. Patlo, napataas ang total share of organic practitioners sa rehiyon. Papataas ang organic kong produksyon. At panglima, papataas ang distribution channel for organic produce and products. So tinawag po naman natin ang core services of OA or National Organic Agriculture Program and Regional Organic Agriculture Program. So number 1 is yung Organic Livelihood Project or kilala sa OALP. Pangalawa, ang Participatory Guarantee System or PGS, isa po itong alternatibo o abot kayang sertifikasyon para sa mga maliliit na magsasaka. Pangatlo, capacity building, organic technologies, training of trainers or participatory guarantee system or enhancement training on PGS. Pang-apat ay research for development and extension. Panglima ay Youth Internship Program for Organic Agriculture or kilala sa YPOA. Ano po para sa mga kabataan na gustong mag-venture sa organic farming. Ito po ay in collaboration sa DAATI. Pang-anim ay establishment of organic seed centers. Pang-pito ay marketing assistance. Pang-walo ay social credit. Ang pang-siyam ay policy development. At pang-sampu ay advokasya at promosyon sa organikong pagsasaka. So, isang halimbawa nga po nito ay ang information caravan na ginaganap po natin sa bawat munisipyo at probinsya. So, magkandak po ng advocacy, promotion activities, particularly po sa Regional Organic Agriculture Congress o ROAC at ganun din po sa National Organic Agriculture Congress o NOAC or Organic Agriculture mga technologies and other trainings pa po na ginaganap po natin. Ganun din po ang radio and TV vlogs. So, tinawan po natin sa regional situationer po. So, ang total area po ng Calabarzon na total land area is 1,622,861 hectares. Ang agriculture area po ay 497,669 hectares. So, meron po tayong target na 5% total area for conversion na merong 24,883.45 hectares. So, ang default OA area po natin ay 22,927.94 hectares. So, meron po tayong na-accomplish na 92% accomplish. So, sa Rizal ay mayroong 186.69% ang share. Ano po? At sa Cavite naman po ay 68.23%. Sa Batangas naman po ay 143% na share. At sa Laguna po ay meron po silang 159.29 share percent. Ano po? At ang Quezon ay meron pong share na 67.90%. So, tinawa po natin ang third-party certified area. So, kung na-certify na po natin na-assist po natin through subsidy to subsidize na tulong po natin sa mga gusto magpa-certify o masabi silang organic certified ano po ang kanilang farm. So, meron po tayong 74.9 hectares. So, ito po yung mga active ano po na humingi ng tulong sa atin. So, number of third-party certified farms ay meron po tayong active na 10. Ang PGS certified area ay 11.47 hectares.
Meron po tayong PG certified na 18 na certified po dito sa Calabarzon. Number of PGS OCB, meron po tayong 2 na na-accredit. Ano po? Ang Soylac, Laguna, and Bonpac PGS sa Batangas. Ang number of OA practitioners ay meron po tayong 12,038. Ang number of Organic Agriculture Association ay meron po tayong 374 group, farmer group. At meron din po tayong Organic Trading Post o OTP ay meron po tayong 8 sa atin dito po sa Calabarzon. So located po ito sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas, sa Rizal at sa Quezon. So sila po ang makikita nyo po na third party certified po natin dito sa Calabarzon na po sa Cavite ay si Yakap at Halik Multipurpose Cooperative, located po sa General Emilio Aguinaldo, Cavite, at sa Sanctuario Nature Farm sa Indang, Cavite naman po. Sa Laguna ay si Arnold and Paz Organic Farm, Bay Laguna, Solanzo Integrated Farm, Siniluan, Laguna. Sa Batangas is Castillos Farm sa Santo Tomas, Batangas sana po. At Rizal, si Bobcel Farms Incorporation sa Antipolo, Rizal. At sa Quezon naman po ay si Uba Verde Eco Farm, Candelaria, Quezon. Si Glenoga Organic Farm sa Pitogo, Quezon. Si Cortijo de Palsabangon Farm, Pagbilao, Quezon. At si Tantec Bio Agri Development Incorporation sa Macalelon, Quezon. So, nasisyan po natin sila yung provision po ng certificate assistance. So, libre po ito, So, isipin na lang po natin na libre po sila o natulungan po sila sa crop production na mayroon po tumataginting na 132,500 per scope. At kung ito naman po ay inputs ay 117,500 per scope po ito. So, tingnan po naman natin sa process of obtainment of Organic Livelihood Project and Participatory Guarantee System. So, isa-isahin po natin. Dito naman po tayo sa Organic Livelihood Project or ALP. Ang Department of Agriculture National Organic Agriculture Program or National Program Coordinating Office ay dinisenyo ang proyektong ito upang mapalakas at mabigyan ng pagkakataon ang mga organic practitioners and farmer groups sa pamamagitan ng OANP. Ito po ay naglalayon na ipakita natin na may organikong industriyas dito sa ating rehiyon at naglalayon na mabigyan ng pangkabuhayang proyekto ang ating mga samahan at kooperatiba. Ang Livelihood Project ay magsisilbing bilang business integrator of organic farm bilang mga producer, supplier ng mga organikong produkto o mga inputs. Ang mga facilities, ang component ng OALP ay magbabase po sa organikong agricultural commodities of the proponent. Kung ano po ang kanilang pinaplanong operation and development na gusto nilang proyekto. So, ang scope ng project pong ito ay syempre po ang social preparation, capacity building, and institutional development support. So, kasama po dito mga trainings, tuturuan po natin sila. Karon din po turuan natin sila sa mga capacity building activities or pinakailangan nila ng office equipment. Sumunod po ay ang production and post-harvest support. Kung ang production po nila ay crop and animal production, sa post-harvest naman ay pwede sila mag-value adding para sa mga produkto na pwedeng proseso kung saan ay magkakaroon ng additional income ang samahan. Meron din po tayong mga animal production na gusto nilang mag-alaga ng baboy, manok, baka at kalabaw. So, maaari din po silang isama sa proyekto ang mga facilities na kanila po ninanais na proyekto patungkol sa crop production and animal production. Dito naman tayo sa marketing, logistic and other ancillary support. So, dito po sa marketing ay pagtulong naman natin kung saan sila ay nangailangan ng food processing structure, processing equipment, food processing or packaging supplies and equipment, consolidation areas, kasama po ito pwede po ang cold storage, warehouse, and wholesale selling area.
Sa marketing and logistic, kailangan ba nila ng hauling truck o sasakyan upang mai-deliver ang kanilang mga produkto sa mga kliyente o consumer o customer po nila? At kung sila rin po ay nangailangan ng solar panel, or solar pump, bilang alternatibo din po sa elektrisidad. Dito na po sa pwedeng maging eligible beneficiaries, ito naman po ay mga eligible na beneficiaryo na pwedeng maka-avail ng mga certified participatory guarantee system groups, or kung hindi naman, sila ay magpapacertify after 2 years. So sila ay rehistrado sa Civil Society Organization or CSO. Kasama rin po ang Indigenous Peoples Organization or mga katutubo po natin. Kasama rin po ang Local Government Unit or LGU na meron dapat po silang ordinance or programa sa organic agriculture. So, ang mga documentary requirements ay pag-usapan din po natin. So, unang-una, syempre po, sila po ay susulat ng letter of intent or magsusumite ng letter of intent address po kay sa ating DA Regional Executive Director. Magsusumite din po sila ng project proposal, dapat po comprehensive proposal na magpapakita sila na sila ay kikita at nakaka-generate ng income. Kailangan din po ng Certificate of Registration kung sila naman po ay SEC, CDA, BAPS, NCIP, DOLE, and among others. Kailangan din po ay wala siyang relasyon o kaugnayan sa sinuman within o sa loob ng Department of Agriculture. Pag-usapan din naman natin ang board resolution authorizing the chairman and president of the organization na mag-enter po sila sa agreement with Department of Agriculture. Kailangan din po ng valid business permit. Katunayan na pag-aari nila ang lupa o kaya naman ay use of rock agreement sa pagitan ng may-ari at ng samahan in 20 years of agreement po. So dito naman po para sa mga LGU proponent na requirements po ito, sila ay magsumite ng certified copy of the local ordinance or organic agriculture program, letter of commitment to support in implementation of the project, and certificate from the secretary or accountant na makapag-share sila ng equity with at least 20% the total project cost. Halimbawa nito ay labor or machinery po. So pag-usapan naman natin ang participatory guarantee system na ito nga po ang kilala dahilan kung bakit ito na amendahan ang RA 11511 nga mula po sa RA 10068 and its corresponding IRR introduced the PGS an alternative organic certification system. So ano nga po ba ang participatory guarantee system? So alternative nga po ito para makater ang mga maniliit na magsasaka. Ito ay sistema ng pagbibigay garantiya sa kalidad ng produkto ayon sa nakasaad sa pamantayan sa bansang pamantayan ng Pilipinas sa organikong agrikultura. Ito ay pinagtibay ng prinsipyo ng pagtitiwala, pagkakabuklod-buklod at pagpapalitan ng kaalaman. Ito ay isang paraan ng sertifikasyon kung saan ang magsasaka mismo ang nagsusuri at naggagarantiya ng mga gawain sa sakahan ng kapwa-miyembro ay tunay na organiko. So pag-usapan naman natin ang guidelines for the accreditation of Core PGS Group or PGS Group at yung kanilang operation bilang organic certifying body. So ito po ay alituntunin. So guide po ito na makikita sa Department Circular number 2 series of 2022 sa mga gusto pong magpa-certify at maging accredited PGS Group. So unang-unang step po ay kailangan po nila na sila ay mayroong 5 individual or 5 individuals from the same municipality or within the municipality or province bilang core PGS group. Sila po ay mag-secure ng certification from BAPS. So, isa-certify po sila ni BAPS at
si BAPS din po ang mag-accredit sa PGS group at ganoon din po pwede din po mag-certify si BAPS ng third party OCB. Ano po? At ang accredited PGS group in the province, the certification of the 5 core PGS group members shall be treated and processed as one application. So tingnan po natin yung pinaka-direksyon na po. Unang step po kasi kailangan po nilang maturuan patungkol po sa capacity building. Tuturuan po sila ng training on participatory guarantee system. At pangalawa po na step ay ang certification o tinatawag nating inspection. So yung 5 po ay sa-certify po ni BAPS. At pangatlo naman po ay accreditation. So yung grupo po nila ay i-assess or tinatawag nating audit. Ano po? Requirements for PGS Organic Certification. So una-una pong kailangan nating isumite ay ang endorsement letter from municipality or city local committee. Pangalawa ay original or duplicate of mayor's permit. Sumunod po ay accomplished application form with signed declaration of the applicant. Organic Management Plan, ano po, OMP, of each 5 members of core PGS group member ay magsusumite na po. At farm profile and farm map of each individual, ano po yung 5 na PGS group members. Ang procedure naman po for certification of the core PGS group ay kung sila ay after na nila ma-certify, sila naman po ay dadaan sa tatawag natin na audit or assessment. So kailangan po kasi nilang dumaan po dito sa application ng review, preparation of inspection, magkakandak po ng inspection, monitoring of implementation of correction and correction plan or CCAP na kilala po dito, decision making and granting of participatory organic certificate, at kailangan lamang po kasi nila na ma-close nila yung all NC or non-compliance ay dapat ma-resolve within agreed period. So ito na po ang sinasabi nating requirements for application for accreditation of core PGS group. So ito, susundan lang po natin yung mga criteria na bago po tayo ma-accredit na bilang organic certifying body. Kailangan po sila registered with the municipality or city within the PGS group, predominantly located po. Ano po? Must have physical office or place for transaction or operation. Must have established PGS manual operation. In accordance po syempre pasado po sa alituntunin ng operation of PGS group as organic certifying body. Must have 5 members of certified by BAPS or accredited core PGS group as an organic practitioners to be known as core PGS group. Must comply with the findings and requirements based on audit result. So requirements naman po din ito sa pag-apply natin sa accreditation after ng certification po, ano po yung ating core PGS group. So sasubmit po natin sa BAPS for accreditation ay accomplish application form with signed declaration or of the PGS group authorized representative, copy of PGS manual operation or kasama na po ang internet standard at yung kanina nga po tinatawag nating documented management system and procedure, original or duplicate of copy of POC or participatory organic certificate na in-issue po ni BAPS or other accredited OCB or organic certificates issued by BAPS accredited third party OCB if applicable po. So tingnan po natin yung mga PGS certified farms and accredited PGS group in Calabarzon. So, ang kauna-unahang na-accredit po dito sa atin sa Calabarzon ay CSOILAC, or Samahan ng Organikong Industriya ng Laguna o Soil Agriculture Cooperative na ang office po nila ay sa Santa Cruz, Laguna. So, sila po ay sina Gintong Bukid Farm and Leisure, si Ma'am Lourdes, Arcasetas, Sweet Nature Farms na pag-aari naman po ni Suzette Sales, Coco A. Vanilla Farms kay Mary Jane Ison, Shepherd's Farm kay Sir Emilio Climaco, Costales Nature Farm kay Sir Eden Costales,
Art Farm Sustainable Solution kay Andrea Alporte. Agris Integrated Natural Farm, Agrifina Ochoa. At kay Sarate Agriculture Farm kay Sir Rose Sarate. Sumunod po na naging accredited PGS group sa Batangas ay ang Bonpac. Sila po ay si Batangas Organic and Natural Farming Agriculture Cooperative. Ang office po nila ay located po sa San Jose, Batangas. Ano po? Sila na po yung pangalawang naging accredited PGS group dito po sa Calabarzon. At sila po ang meron po silang laman na na-certify ni BAPS at ito po ang core. Ano po? Si Chad's Nature Farms kay Ma'am Aida Briones, Iglesias Farm kay Mr. Dexter Iglesias, RLI Farm kay Reynald Ilagan, kay Oli Farmwell, ito naman po ay kay Manuel Manibiran, Paanyaya San Jose Farm kay Ma'am Judith Mangmang. Ano po, sila po yung mga na-certify dito po sa Batangas. So ito naman po ang sumunod ay si APCAPA o tinatawag natin na Upland Cavite Agriculture Cooperatives. Ang office po naman nila ay sa Amadeo, Cavite. So meron po sila na certify at ngayon po ay dadaan din po sila sa audit ngayong pong November 2024. So dito po meron po silang 5 farms na na-certify. Po si Luntia Republica Eco Farms kay Sir Eduardo Cleope, Spring Field Organic Farm kay Perry Perisuan. Po kay AG Integrated Farm kay Ma'am Janina Reyes, RTRC Integrated Farms Renato Tandok, South Maya Integrated Farm kay Sir Ramon Luis de la Cruz. So sila po ay nag-submit na po ng kanilang application for BAPS accreditation. Po? So inihanda na po nila ang kanilang mga requirements for office audit and witness audit. Kaya naman po alam po naman natin na sila ay maghahanda at alam po naman natin na sila ay magiging competent para sila ay makapasa po sa assessment and audit po. So inihanda na rin po nila ang kanilang mga internal standard for crop production and animal production. Ganyan din ang kanilang manual operation na kinakailangan upang maipasa ang lahat ng dokumento. Po. So dito naman po ay meron po tayong ngayong taon, 2024 ay for PGS formation po sila. Sila po ay na-train, sila po ay naturuan ng TI at ng DI Calabarzon. So tinaman po natin yung sumunod na grupo na si Rizal Organic Agriculture Developers for Sustainability and Safety or si ROADS. Po? Sila po ay ang office po nila ay sa Baras, Rizal at ongoing po yung kanilang pre-assessment po. Po? Panglima, Quezon Organic Agriculture Cooperative or Curagco. Po? Sila din po ay na-train at sila ang located po ang kanilang office sa Lucban, Quezon. So yung kanilang preparation ng documentary requirements ay ongoing din po ang kanilang pre-assessment at naghihanda na po sila ng mga farm records din po nila. Sumunod na po ay Santo Tomas and Tanawan PGS. Po? So ongoing po yung kanilang pre-assessment sa kanilang mga farms. Po? Naghahanda na rin po sila ng mga farm records. Pangpito ay samahan ng magsasaka ng Tayabas sa Yamang Organic Ore sa Matayo. Ang office po nila ay sa Tayabas City, Quezon. At ongoing din po ang kanilang pre-assessment at sila din po ay na-train na rin po sa enhancement training on PGS ng Calabarzon. At sumunod po ay ang Mayhay Organic Farmers Association. So located po sa Mayhay ang kanilang office at ongoing din po ang kanilang pre-assessment and ganoon po ang paghahanda ng kanilang mga farm records and documentation. At pang-siyam ay Yakap at Halik Multipurpose Cooperative sa General Emilio Aguinaldo, Cavite ang kanilang opisina at ongoing po ang pre-assessment at may susunod po sila mga patrain na kinakailangan pa natin upang para sa mga bago nilang membro ay ma-qualify din po sila at naghahanda na rin po sila ng mga farm records and documentation. Kaya din po ang pang-sampu natin na train or nagbubukod din po sa Calabarzon ang Marikina Watershed kay Sakat Association
So located po ang kanilang office sa San Jose, Antipolo City. At ongoing din po yung pre-assessment at magkakaroon po sila ng PSTOL enhancement training on PGS. So, yun po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung meron po kayong gustong itanong ay kontakin nyo lamang po ang nakasulat po dito sa ating screen. At kung meron kayong katanungan ay maaari nyo pong kontakin ang aking contact number sa PGS o third party certification or patungkol sa PNS. At kung meron kayong katanungan ay kontakin nyo lang din po si Miss Margie Grimaldo sa number po itong nakalagay. At kung gusto nyo pong mag-request ay sulat nyo lamang po sa ating email address sa organiccalabarzon@da.gov.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong pakinig at panonood. Ako po si Arnaldo P. Gonzales, ang alternate focal person ng Organic Agriculture Program ng Kagawaran ng Pagkasaka ng Calabarzon. So, okay. So, back to you, Kuya Bogs and Agridani. Maraming salamat, Sir Arn Gonzales. Yan, syempre, Nakita natin ang kahalagahan ng pagsali sa mga samahan, lalo na kung sila ay PGS group na yung tinatawag nating Participatory Guarantee System. At saka ito nga organic, sabi nga nung isa nating farmer ay let your food be your medicine. Talaga naniniwala ako dyan kasi yung pagkain ng organiko ay kitang-kita naman natin, para na-experience din namin yan doon sa taniman ng kamatis na organic. Ay pagkapitas pwede mo nang kainin dahil siguradong walang pesticide at walang halong chemical. Iba talaga kapag ka-organic. Kapag nga ganito na membro pa sila ng PGS, pwede na silang magtatak ng mga iba pang samahan na talaga namang mapapatunayang organic ang product nila. No, meron silang mga badge na tinatawag na nilalagay sa box. Tsaka pansinin mo sa supermarket, though medyo mas mahal yung organic section, pero mas mura naman ang mag-produce ng organic. Medyo matagal nga lang kasi wala sila ng mga artificial na pampalaki siguro ng halaman. Tsaka, ganyan. Wari ko, mas mapapamahal ka, Kuya Bogs, kapag halimbawa hindi organic ang kinain mo, ma-hospital ka pa, di ba? Yan, tama ka dyan, Dani. At baka naman mas mapamahal ang ating bill dito dahil tayo napapahaba na naman ng huntahan. Yes. Huwag kayong aalis. Tumutok dito sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Noong 2009, lumitaw ang pandemic na H1N1 na isang uri ng sakit na natatagpuan sa hayop. Makalipas ang ilang taon, umusbong din ang swine diseases sa iba't ibang bansa na naging banta sa kalusugan ng mga alagang hayop at ng tao. Kaya mainam na pagbutihin ang kondisyon ng sakahan, gaano man kalaki o kalit ang mga ito. Ilan sa mga hakbang na maaaring gawin ay ang pagkakaroon ng malinis na tubig, tapat na pagkain para sa mga alagang hayop, wastong pagpapalaki at regular na paglinis ng tirahan ng mga ito, maging pag-iwas, pagkontrol at paggamot sa mga pinsala at sakit. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Alam niyo ba na ang mais ay pangalawa sa pinaka-importanting crop sa Pilipinas? Bukod sa ito ay staple food ng 20% ng mga Pilipino. Ito rin ang ginagamit na feed para sa iba pang industriya katulad ng livestock at poultry o manukan. Ngunit ang malaking pag-convert sa lupa upang gawing tirahan ng mga residente at maiangkop sa iba pang industriya ay lubhang nakakaapekto sa produksyon ng mais. Kaya naman nakikiisa ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa paglutas ng krisis na ito sa pamamagitan ng pananaliksik o Community-Based Participatory Action Research o CIPAR. Sa ganitong paraan na ipapamahagi sa mga magsasaka sa isang komunidad ang iba't ibang pamamaraan ng produksyon at ilang mga magagamit na teknolohiya na makatutulong sa masaganang ani ng mais. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng Kagawaran ng Pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan.
Kayo pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Agri-Tindahan, kung saan feature tayo ng isa na naman nating local product mula sa ating mga magsasaka dito sa Calabarzon. Yan, itong product na ito, isa sa mga paborito ng mga nagtatrabaho dahil ito yung ating pampagising, yung kape. Oo, yan din ako ang pampagising ko, selos. Ay, no. Joke lang. Parang iba yan, Kuya Boss. Pero syempre, nagkakape ka pa rin. Oo. Syempre, kaya naman bigyan natin ng chance at i-promote na dito itong brewed coffee ng Pinagdanlayan Farmers Association. At mabibili lamang naman ang isang pack na yan sa nagkakahalagang 280 pesos lamang naman. Yan, Mula kaya sa maganda. Dolores, Oo, kaya Quezon. maganda nga ito. Galing pa ng Dolores, Quezon. Talaga namang narating namin talaga nasa kabundukan yung mga kapihan dito. At saka Safe na napakahirap kayong mag-maintain ng kape. Dahil meron pa yung mga pinupruning pa, yung mga sanga-sanga ng kape bago Yes. tayo magkaroon ng kape. At saka hindi lang mo kayo nire-rejuve pati kape. Yes, oo, totoo yan. May rejuvenating set. Ay, Yeah. wait lang. Paano kapag o-order ako, Kuya Bog? Sino nga ba? O anong numero ang pwede kong tawagan? Ito, 0919-436-8397. Yan, ulitin natin. 0919-436-8397. Yan ang numero ng Pinagdalayan Farmers Association. At Yan. dahil dyan, meron akong knock-knock. Uy, sige nga. Knock-knock. Who's there? Eddie Brood. Brood who? Why you gonna be so rude? Dugtungan mo. Don't you know I'm human too? Oh, diba? Siyempre, kailangan meron tayong kanta bago natin pabilihin yung ating mga nakikinig dyan. Sige na nga, brood na ako sa'yo. Uy, Kaya naman, mga suki, bili na! Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP pero hindi mo alam kung ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pagimbak ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga farmers, cooperatives, and associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Nandito pa rin po tayo sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Agri-Storya, kung saan tutunghayan natin ang isa namang inspirational story ng ating mga magsasaka. Lalo na ngayon, we're celebrating the National Rice Awareness Month. Siyempre, ang ating guest ngayon ay magmumula sa Rice Program. Yan, tamang-tama ang kanyang apelyido, bayani, dahil ang mga magsasaka ang bagong bayani ng lipunan. Gusto kong marinig ang kwento niya kung paano siya nagpakabayani sa kanyang pagsasaka, lalo na at siya ay producer din ng hybrid na palay. Yan, kaya naman tunghayan natin ang kwento ni Ginoong Rico Bayani.
Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Sa dami na ng taon na binilang sa pagpapalay, nagsimula si Rico Bayani sa pagmamasid lamang sa tiyuhin habang nagsasaka. Ngunit ngayon ay isa na sa mga kinikilalang hybrid rice farmer sa bayan ng San Juan, Batangas na puno ng natatanging karanasan. Ako po ay mahigit na po 10 taong nagsasaka dito po sa aming barangay. Dati ay magtitrasyer lang sa tubigan. Inakay po ako ng aking tiyuhin. Kinapitan lang ko muna po ng 15,000. Inihasi ko muna po ng pormero. Sumunod pinakarindo po ako ng kalahati doon sa Karatig. Naging 1 kalahati na po. Ay kumikita naman po sa awa ng Diyos. Nadagdagan pa po uli ng 1 hektarya pa. Naging 2.5. Bagamat unti-unting lumaki ang lupang sinasaka ni Rico, kasabay ang pagtugon sa mga pangangailangan ng pamilya, ay hindi naging madali ang pagpapanatili ng sapat na kapital. Namulat siya sa panghihiram ng panggastos upang makaahon. Idagdag pa ang hamon na kinaharap nila sa peste ng palay at mga kalamidad. Kapos na po ng kaunti ang aming kapital. Nanghihirap po ako ng kaunti. Nakuha na po ng 5-6 na hanggang ng 1 buwan. Yung panghulilaan pong mga gagamitin. Hindi ang anak ko nga po yung nag-aaral. Yung isa po ay 3rd year college na at ang isa po senior high school. Noon nga po ay hindi pa po masyadong marunong. Hindi nagtatanong-tanong po sa iba hanggang sa pundandi ay na kami po ay pinipilit po lagi nila sa training. Sa awa po ng Diyos na ituro po sa amin yung tama. Di siya po namin sinusunod ngayon kaya po kami nakakaanin ng maganda. Amin lang po nasubukan sa aming pagpapalay na kami nahirapan ay numadali po kami ng piste sa Kabagyaw. Nasira po ng usong kabayaw ay tuyo po yung 1 hektarya kalahati. Nakakuha naman po kami sa PCIC ng insurance. Pag masisira nga po ang palay nung una, ako'y nag-iisip pong tatanim pa kung hindi na dahil sa kita ko po talaga pong kasi dami na ng uhay, ang dami. Ako'y pinanghihinaan ng loob ay ako'y nagdasal hanggang sa naisip ko tumanim na uli. Ginawa ko sinilbang ko lahat ang pilapay, lagyan ko ng dayamay. Naglinis na wala yung usong kabayaw. Tumanim uli ako. Yung nakabawi naman ako nung sumunod. Lumakas na uli ang loob. Sabi ko lagi sa Panginoon na ilagay sa aking isip ang tama akong gagawin. Bago tumulong yung gayon ang gagawin ko sa tubigan, yung gayon ang gagawin ko bukas. Tungo sa pagpapataas ng ani, nakilala ni Rico ang kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon, katulong ang lokal na pamahalaan upang madagdagan pa ang kaalaman sa pagpapalay. Bilang miyembro ng samahan, isa si Rico sa mga nakinabang sa mga naibigay din na interbensyon ng kagawaran gaya ng rice mill, harvester, solar dryer at iba pa. Dati po ito wala pa, pero una po namin natanggap niya nung una, edi binhe, abono, yung mga organic, saka yung mga pambunga po na pulyar. Madami po silang bibigay sa amin. Tapos nasundan na nga po nitong machineries. Maluwa na nga po kami ngayon, hindi po kami natatakot kahit hindi ako mabili ang palay, hindi masisira. Dahil dati po, pag hindi nabili ang aming palay, tiyak sa 3 araw isira. Yun pong sa TESDA, ay di po ang nagpa-training sa amin. Padala po sa amin doon, na mag-training kami doon para madagdag na daw po ang kaalaman. Lagi pong tinuturo nila yung pagtatanim ng hybrid at saka yung kung paano pangangalaga ng kulisap. Higit sa lahat, tunay na nakatulong kay Rico ang pagpapakilala sa kanya ng kagawaran sa pagtatanim ng hybrid na palay. Nakita ang malaki niyang interes na tuklasin ito at gamitin sa kanyang sakahan. Kaya naman nakita rin ang pagbabago sa kanyang produksyon, ani at kita. Pagdating naman po sa aming anay kumpara noon po ay mahina dahil 80 sako lang hanggang 100 sacks ang aming nakukuha po sa inbreed. Nung maging hybrid po, naani na po kami ng 120, 130 hanggang kulang-kulang 150. Ay ang kita po namin noon ay mahina. Kakaunti nga po ang ani ay pareho naman po ang presyo ng hybrid sa inbreed. Marami pa nga pong tulong ng gobyerno ngayon, hindi lalo po maganda kita. Nung nagdaan pong tumas ang palay, kumita po ako ng 160,000. May tira po akong kainin sa aming 20 sako. Sa tulong po ng DA, ay kami po nakakamino sa aming machineries na ginagamit sa tubigan. Dahil po ay pag sa private po ay mahal, dito po sa amin samahan ay mura po lamang. Kung dati po ay binabayad namin sa traktor ay 12,000, ngayon po ay mga 8,000 na lang, pambayad na po namin doon sa ibang pagagawa sa tubigan. Produkto ng mataas na ani ng hybrid na palay ni Rico, nakapagpundar siya ng sarili niyang mga kagamitan sa bahay, sakahan, at pati na rin ang pangangailangan sa transportasyon. Ang naipundar ko po ay nadagdagan po ng kaunting tiris yung aking bahay, saka tricycle. Kabili na po ako ng kalabaw na 3.
saka yung mga appliances sa bahay. Bukod po doon ay nakapagpaaral po ng aking 2 anak, lalo na tinutulungan po ng gobyerno. Patuloy ang panghihikayat ni Rico sa mga kapwa magsasaka na huwag limitahan ang kaalaman sa tradisyonal na pagsasaka. Kalakip nito ay ang pasasalamat sa lokal na pamahalaan at sa lahat ng bumubuo ng kagawaran. Ang maipayo ko lang doon sa iba, tayo sumunod sa takbo ng pagpapalay ngayon. Dahil pag hindi tayo sumunod, hindi talaga makapagpalay ng madami. Sana kayo magpa-insure din ng inyong tanim na palay. Ano mang tanim, basta lagi tayo mag-insure. Wala namang bayad, tayo makakakuha pa pag tayo ay nadali ng kalamidad. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa DA at sa kay Mayor Bibong Salod, sa APCO, DA Region. Sana po wag po silang mananawang tumulong hanggang nagsasaka po dito sa bayan ng San Juan. Maraming salamat po. Ang ganda ng kwento ni Sir Rico Bayani. Siya ay miyembro din ng ating tinatawag na miyembro nitong F2C, yung Kalahiban. Lagi nating pinupuntahan yan sa San Juan, Batangas. O tsaka yung mga taga San Juan talaga, yung mga part na yan, ang sarap ng bigas dyan. Yung sinasabi ko nung nakarang episode na natikman ko na baga fresh, bagong giling, ang bango. Sana makatikim din ako niyan. Pero galing din ako dyan sa San Juan, nung tayo ay nag-drone seeding. Yan nakakatuwa sa mga taga-Talahiban kasi aktibo yung mga yan pagdating sa mga activities na ginagawa ng DA. Talagang nakikinig, na-attend ng training. Lalo na yung training sa pag-hybrid. Kaya yan, yung top 3 na may pinakamataas na ani sa pagtatanim ng hybrid, matatagpuan mo dyan sa San Juan, Batangas. Nakaka-proud naman ng mga taga Calabarzon. Ang daming achievement pagdating dito sa ating pagbibigasan o pagpapalay. Kaya naman love na love yan kasi mahilig ako sa kanin. Yes, oo, syempre. Kahit anong ulam mo dyan, kung wala kang kanin, mauumay ka. Ay, talaga ka naman. Kaya naman, bago pa tayo abutin ng siyam-siyam dito, tayo muna mag-commercial. Huwag kayong aalis. Tayo magbabalik dito sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Nay, ano bang pagkakaiba ng tinatanim na palay ni na Itay at Kuya? Yung tinatanim na palay ng tatay mo ay mas mahaba at makakapal ang ugat. Mas malalaki rin at mabibigat ang uhay nito. Ang tawag doon ay hybrid na palay. Ito ay bunga ng unang henerasyon ng paglalahi ng 2 variety ng palay na nagtataglay ng pinakamahuhusay ng mga katangian. Ano naman po yung kay Kuya? Sabi niya may pambabae at panlalaki daw nun. Ano pong ibig sabihin nun, Nay? Ang tinutukoy ng kuya mo ay yung inbreed na palay. Meron kasi itong bulaklak ng palay na pambabae at panlalaki na nagbibigay daan sa pagbuo ng butil na mayroong katulad ng katangian ng unang henerasyon. Yun pala yung mga palay na yun. Ano naman yung palay? Joe. Ikaw talaga. Pumasok na nga tayo sa loob. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Nagtataka ka ba kung anong mga variety ng palay ang rekomendado dito sa atin? Nako, eto na. I-ready na ang listahan at isulat ang mga sumusunod. Sa inbred rice, andyan ang N6, RC216, C226, C238, C300, C308, C352, C354, C356, C358, C394, C396, C398, C400, C402, C436, C438, C440, C442, C506, C510, C512, C514 at C222. Nakuha mo ba yon? O eto naman, ang para sa hybrid. Mestizo 6, Mestizo 20, Mestizo 21, Mestizo 38, Mestizo 46, Mestizo 48, Mestizo 55, Mestizo 63, Mestizo 67, Mestizo 68, Mestizo 70, Mestizo 71, Mestizo 79, Mestizo 82 at Mestizo 90. Madami-dami, di ba? Madami rin ang pakinabang nito para sa ating mga consumers at farmers. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program.
talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. Magandang araw mga ka-agri! Ikaw ba ay bahagi ng samahan ng mga magsasaka na naghahanap ng bibili ng inyong mga naaning produkto? May programang kagawaran para hanapan kayo ng mga kamatch sa merkado. Tinatawag itong Market Matching. Ang Market Matching ay ang pag-uugnay sa pagitan ng mga farmers, cooperatives and associations at institutional na mamimili upang kayo ay gabayan tungo sa maayos at patas na negosasyon. Layon nitong bigyan ang mga suppliers at buyers ng pagkakataon na magkaharap at bumuo ng long-term business relationship para masigurong laging benta ang iyong produkto. Mula sa direktang pagbili, siguradong makatwiran ang presyong makakamit nyo sa oras na maimatch kayo sa institutional na mamimiling nakalaan para sa inyo. Nak, sana all may nakalaan. Baka naman. Si Agridani maihahanap nyo rin ang kamatch. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa market matching, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 48. Muli, ako si Agridani para sa butil ng impormasyon. Maraming salamat sa iyo, aming Agridaldal, Agridani. Walang anuman, syempre, lagi niyong aabangan, linggo-linggo yan, meron tayong butil ng impormasyon. Yan o, sino na ba yung mga hinuhugot-hugutan mo dyan? Ay, tagal na yan, hanggang ngayon wala pa rin. Magpapasko na naman, wala ka pa rin bianan. Wow, hinahat seat mo ako sa TVNC ha. Ano ka ba? Syempre acting lang yun. Trabaho lang po. Muli na naman pong lumipas ang isa na namang oras ng masayang kwentuhan. Syempre naman marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ng sandali po nating pinagsamahan. Abangan niyo po muli ang susunod na talakayan tuwing Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At syempre nagpapasalamat po tayo dahil sa bayang mapapakinggan pa rin tayo sa ating partner radio stations. 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. Ayan, at kung kayo naman po hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, paki-follow na po ang DA Calabarzon para updated pa rin kayo sa ating mga happenings. Muli ako po ang lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman po si Agridaldal, Agridani, at sa ngalan po ng ating DA Calabarzon Regional Executive Director Fidel Liba. At sa bumubuo po ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kaya naman lagit-laging tumutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.